Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang malwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig. Kay Jesus bubukal ang ating pag-asa upang pasanin din natin ang ating mga krus. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagkumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga taong inalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupundi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kabutihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ang nananulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katabusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinagin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pagkuwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasay Diyos yang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus
Bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakit sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa ating mga naririto at kasama natin online at pati na rin ang mga kapatid nating PWD na palagi ko pong nakakasama dito sa Quiapo, na isa rin sa mga namimiss ko dito. Ngayon po, bago natin pasimulan ng aking pagninilay, atin muna pong papurihan at pasalamatan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Tapos na po ako. Joke lang po. Kanina po, nagmisa rin po kung 6:00 ng umaga sa aming parokya. Nung pasimula po ng misa, ang sabi po ng commentator, tayo po ngayon ay magkakaroon ng misa. Ang ating misa ay para sa kapistahan ni Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ang magmimisa po ay si Padre Jesus Madrid po. Kala ko Nazareno yung sasabihin niya. Pero sa katotohanan po, sa bawat pagdiriwang ng misa, ang talagang namumuno sa atin ay si Jesus Nazareno. At nawa, ito yung patuloy nating makita
at tanggapin kapag humaharap tayo sa ating Panginoon, kapag tayo'y nagsisimba at nagmimisa. Ang tanong ko lang po sa inyo, sino na po ang matagal na mga deboto na dito? Taas po yung kamay. Sino po yung bago pa lamang? Yan. Pakitingnan po yung mga katabi. Pakitanong, ano lang nangyari? Ano po ba yung sukatan? Ano po ba yung tanda na tayo'y mga tunay na deboto ng ating Poong Hesus Nazareno? Ang tunay po na tanda na tayo'y mga tunay na deboto ng Poong Hesus Nazareno kapag sa ating mga buhay, nakikita na talaga na buhay si Jesus Nazareno. Pakitingnan nga po ulit yung mga katabi. Sino pong nakikita ninyo sa kanila? Si Jesus Nazareno po ba? Paano po natin maipapakita sa ating buhay si Jesus Nazareno? Maipapakita po natin sa ating mga buhay si Jesus Nazareno kapag tayo ay sumusunod sa Ama katulad ni Jesus Nazareno. Kaya ang unang imbitasyon para sa bawat isa sa atin, tularan si Jesus. Pakisabi sa katabi, tularan si Jesus. Paano natin tutularan si Jesus? Katulad po ng sinabi ko kanina, sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Diyos Ama. Nagbibigay ng mga mensahe ng mga kautusan ng ating Diyos Ama upang magbigay ng kaayusan sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagbibigay siya ng mensahe para may susundan tayo na magdadala ng kaligtasan sa ating mga buhay. At ito po yung dahilan kung bakit ang dami pa ring pagkakagulo sa ating mundo, sa ating mga buhay. Kasi nagkukulang pa rin tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Isipin nyo na lamang kung lahat tayo katulad ni Jesus, marunong magpatawad katulad ng Ama, mababawasan at mababawasan ang alitan dito sa mundong ito. Kung katulad ni Jesus sa ating mga buhay, marunong tayong manalangin at manahimik para mapakinggan ng Ama, mas magiging maliwanag sa atin ang mensahe ng Diyos. At kapag maliwanag sa atin ang mensahe ng Diyos, tayo nawa ay magsumikap na sundin iyon upang tayo sa ating mga buhay makapagdala talaga ng kaayusan at kaligtasan sa mundong ito. Ano pong isang halimbawa kapag tayo hindi marunong makinig at sumunod? Ito po nangyari lamang nung isang linggo. Yung mga naglilingkod po sa parokya, lalo na yung mga lectors, ang isa pong paalala namin sa kanila, bago sila maglingkod sa pagmimisa, ang sinasabi po namin sa kanila, mag-practice at magnilay para maging handa sila sa kanilang paglilingkod at hindi sila magkamali sa kanilang paglilingkod. Alam niyo po yung nakaraang linggo, meron pong isang kolektor. Ang nakalagay po sa panalangin ng bayan, gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakaisa. Hindi po nag-practice yung lektor. Ang sinabi po ng lektor, gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Hindi po ako makasagot. Kasi dapat hindi naman natin ginagabayan ng mga mananampalataya sa pagkakasala. Dapat nga ginagabayan natin sila sa pagkakaisa sa Diyos. At iyon po ay simpleng paalala sa atin na kapag sa ating mga buhay, hindi tayo nakakasunod sa utos ng ating Panginoon, nagagabayan natin ang ating mga kapwa at ang ating mga buhay sa pagkakamali at pagkakasala. Kaya napakahalaga, unang-una sa lahat, humarap tayo sa Diyos ng may bukas na puso. Humarap tayo sa Diyos na bukas ang ating mga kalooban, na sundin ang kalooban ng Diyos Ama upang sa ating mga buhay, tunay tayong makapagdala ng pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Ano po yung isang halimbawa na ang isang deboto, ang isang mananampalataya, tunay na nakasunod sa ating Panginoon? 2 years ago po, meron po kong kakilala na ang kwento niya po, sabi niya isang araw, sa lahat ba naman ng makakasalubong ko sa Quiapo, ayun pang nakasamaan ko ng loob. May mga nakakasalubong po ba kayo dito noon?
na ganoon. Sabi niya, itong tao daw, itong nakasalubong niya, nagkautang daw kasi siya. Nung natatagalan siyang magbayad, kung ano-ano daw yung sinabi sa kanya. Kaya sabi niya, nahirapan po ako, Father, na magbayad kasi kung ano-ano na pong sinabi sa akin. Kaya hindi ko na po napapansin. Pero nung isang araw po, na nasa Quiapo ako, nakasalubong ko po. Kaya, ang sabi ko po sa kanya, matapos ko po siyang makasalubong sa Quiapo, Kuya, pinapatawad na kita sa mga nasabi mong masama sa akin. At Kuya, patawarin mo na rin ako sa aking pagkukulang sa pagbabayad ko ng utang. Sa darating na bagong taon, tayo'y magsalo sa aming tahanan. Patawad sa aking mga pagkakamali. Ano po yung nangyari doon sa buhay nung isang aling iyon sa kanyang pagpupunta sa Quiapo? Sa kanyang pagpupunta sa Quiapo, sa kanyang sariling kagustuhan nung una, ayaw niya namang magpatawad. Ayaw niyang sundin yung kalooban ng Diyos. Pero sa kanyang pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa sa Quiapo, sa kanyang pagpunta sa harapan ng Poong Jesus Nazareno, yung Poong Jesus Nazareno, yung gumawa ng paraan para magtagpo sila at sa kanilang pagtatagpo, nabuksan yung kanyang isipan at puso, na mabuksan yung kanyang kalooban sa pakikipag-ayos at pagpapatawad sa taong nakaalitan niya ng loob. Yung kanyang sinundan sa pagpapatawad ay ang ating Panginoon. At ito rin po yung imbitasyon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Maraming mga pagkakataon at maraming mga paanyaya ang Diyos sa ating mga buhay na kung minsan mahirap na talagang sundin. Pero nawa sa ating patuloy na pagdedebosyon, sa patuloy nating pagharap sa ating Poong Jesus Nazareno, mas maging katulad natin siya sa pag-intindi ng ating kapwa. Mas maging katulad natin siya sa paglilingkod sa ating mga kapwa, lalo na yung mga nangangailangan. Mas maging katulad nawa natin siya sa pagpapatawad, lalo na ng ating mga kapwa na nakasakit sa atin. Yung pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos, magdadala ng kaligtasan hindi lamang sa ating mga buhay, pati na rin sa buhay ng ating mga kapwa. At kapag tayo sa ating mga buhay, naging kamukha na natin ang Poong Jesus Nazareno dahil sinusundan natin siya, yung ating mga buhay din po, makakatulong sa ating mga kapwa na mabigyan sila ng pag-asa dito sa mundong ito. Ito rin naman po yung paalala at ipinapakita ng buhay ng Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay, pagsunod sa ating Panginoong Ama, hanggang kamatayan. Si Jesus nakapagbigay hindi lang ng kaligtasan, pati na rin ng pag-asa sa ating lahat. At pinapaalala ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay na tayo habang kumakapit sa Kanya, tayo habang lumalapit sa Kanya, tayo habang nakikipagkaisa sa Kanya, patuloy tayong magkakaroon ng pag-asa at patuloy tayong magkakaroon ng kaligtasan sa ating mga buhay. Ito po yung naging karanasan ko nung nandito pa po ako sa Quiapo. Marami pong mga tao ang tunay na lumalapit, nanghihingi ng mga dasal, umaasa sa Diyos. At lahat po sila, mataas yung pagtitiwala at pag-asa sa ating Panginoon. Kaya nakakayanan nilang patuloy na mamuhay ng may sigla at may lakas. Dahil alam nila na si Jesus Nazareno palaging kasama nila. Si Jesus Nazareno, palagi silang dadamayan sa kanilang mga buhay. At ganoon po yung paanyaya ng pagsunod din sa atin. Katulad ni Jesus Nazareno, sundan din natin siya sa pagdamay sa ating mga kapwa upang sa pamamagitan ng ating pagdamay sa ating mga kapwa, mapalakas natin yung loob nila, malaman nilang hindi sila nag-iisa at malaman nilang pwede silang kumapit sa atin na nagiging presensya ni Jesus Nazareno dito sa mundong ito. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ipinapaalala po sa atin ng debosyon, meron tayong Diyos na nais iligtas tayo. At binibigyan niya tayo ng halimbawa ng pagsunod upang sa ating mga buhay,
makamit din natin yung ating kaligtasan. At sa pamamagitan ng ating mga buhay, katulad niya, makapagbigay tayo ng pag-asa at lakas sa mga taong nangangailangan dito sa mundong ito. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isang huling kwento po. Ito po'y kwento ng aking tita at tito na minsan po sa kanilang buhay, dati po na hindi pa uso yung mga cellphone, nag-usap daw po sila na makita sa harapan ng Quiapo sa ganitong araw, sa ganitong oras. Dumating po yung araw na kanilang pinag-usapan, dumating din po yung oras na kanilang pinag-usapan. Ang hindi na lamang po dumadating ay yung kanilang presensya sa bawat isa. Bakit po hindi sila dumating? Kasi hindi daw sila nagkaintindihan kung anong harapan ng Quiapo yung tinutukoy nila. Yung isa po nandun banda, yung isa nandito banda. Ano pong ginawa nila nung nawawalan na daw sila ng pag-asa? Nung nawawalan na daw po sila ng pag-asa, alam niyo po yung ginawa nila? Pumasok sa simbahan ng Quiapo. Nagdasal sa Poong Jesus Nazareno. At matapos daw ang ilang minutong pagdarasal, nakita na po nila yung isa't isa. Sinagot po ng Poong Jesus Nazareno yung panalangin ng kanilang mga puso. Ano pong itinuturo sa atin ng tagpong iyon, ng kwentong iyon? Marami pong mga pagkakataon sa ating mga buhay na pwedeng nawawala na rin tayo ng pag-asa. Ang paanyaya ni Jesus Nazareno, pumasok sa tahanan niya, lumapit sa Kanya, manahan sa Kanya, manalangin sa Kanya, umasa sa Kanya. At ang Diyos na nakakapakinig ng lahat ng ating panalangin, ibibigay yung nararapat sa ating mga puso. Ibinigay sila sa bawat isa ng Poong Jesus Nazareno dahil pumasok sila sa Kanyang tahanan nung panahon na nawawala na sila ng pag-asa. Yun din po yung paalala sa atin. Meron at meron tayong matatakbuhan na Panginoon sa ating mga buhay na hindi tayo paaasahin, bagkus bibigyan tayo ng pag-asa at kasagutan sa mga panalangin ng ating mga puso. Ang kailangan lamang nating gawin, pasukin talaga ang kanyang buhay upang yung kanyang buhay maibigay sa atin ang nararapat na pagpapala sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang mahalagang mga paalala sa atin, yung pagliligtas nangyayari kung tayo'y marunong sumunod sa ating Panginoon. At ikalawa, yung pag-asa. Patuloy nating matatanggap at patuloy nating mapapalago kapag tayo'y patuloy na humaharap sa Poong Jesus Nazareno. Kaya sabihin sa mga katabi, dalawang paalala. Una, tularan si Jesus. Ikalawa, umasa kay Jesus. Yan. Kapag naghahanap pa po kayo ng mga aasawahin, magdasal po tayo kay Jesus Nazareno. Kapag tayo'y nawawala ng landas, pumunta tayo sa Poong Jesus Nazareno. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, patuloy nating ipasalamat at patuloy nating alalahanin na may Diyos tayo, na hindi tayo pababayaan kailanman. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami.
Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayanang tinamo sa iyo ni Hesu Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, upang sila ay maging katulad niya, na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo.
Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at panggindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kasalanan namin
Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming kamay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay. O mahal na Poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samot. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Palibaguhin mo kami, Panginoon, nang naayon sa kalooban mo, upang masundan namin ang landas patungo sa'yo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samot. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na Poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samot. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na tanging sa labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ng magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagat ikaw ang Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, nawa patuloy nating matularan si Jesus at patuloy nating ilagay ang ating mga kalooban na umaasa kay Jesus upang sa ating mga buhay, patuloy nating maranasan ng kaligtasan, patuloy tayong makapagparanas sa iba ng kaligtasan, at patuloy tayong makapagbigay ng pag-asa
sa ating mga kapatid. Ngayong piyesta ng Jesus Nazareno, nawa ang maging lugar ng Panginoon sa ating mga buhay ay sa ating mga puso. Palaguin natin ang kanyang presensya dito sa ating kalooban upang tayo'y maging mukha niya, maging presensya niya dito sa ating mundo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.